Mga kapatid, sa araw na ito, ang ating inang simbahan ay inanyayahan tayo na ibigay natin ang ating pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoong Hesus dahil siya ang ating dakilang pari, tagapamagitan sa ating Ama na sa langit. Binubuksan niya ang ating mga paningin upang makita natin ang kagandahang loob ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, sa pagbibigay natin ng tiwala sa Panginoon, may mga pagkataon na tayo po ay nasadlak sa pagsubok sa buhay, nangihina, nawawalan ng pag-asa. Katulad po sa karanasan ng mga Israelita nang sila po ay natapon sa Babylonia. Sila po ay nakaranas ng paghihirap, nawawalan ng pag-asa para sa kanila doon na sila mamamatay. Subalit, ang Panginoon po ay binigyan sila ng pag-asa na sila ay palayain, na sila ay ibalik sa ipinangakong lupa ng Panginoon sa kanila. Ang sabi pa nga ni Jeremias na hindi sila pababayaan ng Panginoon sapagkat sila ang pinili ng Panginoon. Sila po parang mga anak ng Panginoon. At sila po ay ang panganay ay walang basi, Ephraim. Kaya nga po tayo bilang mga bagong Israelita, sa panahon na tayo po ay nanghihina, sa panahon na tayo parabagang wala ng liwanag sa buhay natin, mga kapatid, ang Panginoon ay palagi nandoon upang liwanagan ang ating mata, liwanagan ang ating puso, at bibigyan niya tayo ng daan na hindi na po tayo ay madapa. Pangalawa po, pinalalanan tayo na tayong lahat ay may tinatawag tayo na common priesthood. Natanggap natin ito during our baptism. Kaya nga po, sa ating kalawang pagbasa, pinapaalalahanan tayo, unang-una, ang mga dakilang pari before Jesus Christ ay nanggaling po sa human being. Tao katulad natin. Na mayroong kahinaan, na mayroon pagkakamali. Kaya nga po sinasabi ni San Pablo na ang mga dakilang pari noon ay nag-aalay ng dasal, nag-aalay para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao at sa kanyang ding mga kasalanan. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga pare, no? Ang pagdadasal, ang pagtuturo, kaya ang pare tinatawag na pastol, upang igabayan para po sa tamang landas. Kaya bilang tayo nakibahagi sa pagiging pari ni Kristo, tayo din po inanyahan, ipagdasal ang ating kapwa, gabayan ang ating kapwa, lalo-lalo na po ang masasabi natin namumuhay sa kadiliman. At huwag tayong malungkot sapagkat ang ating dakilang pari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, nandoon na po siya sa ating Ama na namamagitan para po sa atin. Kaya nga po ay bilang mga pari sa henerasyon ngayon, tularan natin ang Panginoon hindi nagsasawa sa pakikinig sa ating mga dasal. At sa ating ebanghelyo ngayon, itinuturo din po sa atin, mahalaga po ang pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, sabi nga, kahit kabuti lamang ng mustasa ang iyong pananampalataya, maaari niyang ilipat ang bundok sa dagat. Maaari po makatulong ng malaki. Sapagkat pinatunayan ngayon sa ating ebanghelyo na si Bartimeo, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon napakalaki po. Siya ay bulag. Bulag lamang pisikal, but not bulag spiritual. Kaya nga po, nang narinig niya nandoon si Kristo ay dadaan, ang kanyang kaagad na isip na tawagin ang Panginoong Hesus.
Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya nga po, sabi ng Panginoong Jesus, ay gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, no, dalawang uri ng sakit, spiritual at physical. Most of the time, ang nakakalungkot, ang sakit na spiritual. Sapagkat nakikita na natin ang katotohanan. Nakikita na natin na may mga pangailangan ang ating kapwa. May nakita na natin na mayroon na naghihintay na makikinig sa kanyang mga hinaing sa buhay. Pero sometimes, nagbubulag-bulagan po tayo. Ito ang malungkot. Pero sinasabi ng Panginoon ay, ano ba ang gusto mo? Yon, katulad ng sinabi niya kay Bartimaeus, ano ba ang nais mo? Kung nanais natin na tayo po ay makaroon ng liwanag, ang Panginoon po ay hindi magdadalawang isip. Ang Panginoon po ay binigyan kagad ng liwanag, ibinalik ang liwanag kay Bartimeo. Kaya anong kasunod na nangyari? Sumunod siya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, sa ating buhay, matapos tayo maturuan ng Panginoong Hesus bilang ating dakilang pare, matapos niya tayo'y pagalingin sa anumang sakit, spiritual, physical, psychological, ay ang Panginoon naghihintay na tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya nawa, tularan natin si Bartimaeus na binigay niya ang pananampalataya sa Panginoon at siya'y pinagaling ng Panginoon at sumunod siya sa Panginoon. Kaya bilang pangwakas mga kapatid, may kasabihan po tayo, habang hindi tayo pagod sa panalangin sa Panginoong Hesus, sa pagsasabi sa Kanya ng ating mga hinain, sa ating mga pasalamat, sa ating mga petisyon sa Kanya, ang Panginoon ay hindi magsasawa sa pakikinig sa atin. Maaari ang Kanyang katugunan instant. Maaari hindi niya ibigay sa iyo ang iyong hiningi dahil hindi dapat para sa iyo yon, o maaari sagutin Kanya ng mas malaki. Kaya nga po, tayo nawa ay bigay natin ang ating pagtitiwala sa ating dakilang pare na siya'y palaging namagitan sa atin, sa ating Amang nasa langit.